Panginoon? Sabihin mo sa katabi mo, Merry Christmas. Merry Christmas. Baka wala pang bumati sa inyo dyan. Sige, batiin mo yung katabi mo para naman kahit pa paano mararamdaman niya ang Christmas. Oh, praise the Lord. Kaya sa umagang ito, gusto ko pong i-remind sa atin ang ating papag-aralan ay patungkol po sa Christmas. Dahil sa katotohanan, ang daming nagsasabi, Merry Christmas. Ang tanong ko, alam ba natin talaga ang meaning ng Christmas? Yan. Alam ba natin ba talaga ang meaning ng Christmas? Inaawit natin, isinilang ang ating Panginoon. Ang Christmas daw, birthday ni Lord. Ganon, birthday ni Lord. Kaya, Christmas. But this time, I would like us to see the Word of God. Titingnan po natin ang salita ng Panginoon kung bakit may Christmas. Ano po talaga ang kahulugan ng sinasabi nating Pasko? So, I would like us to read, babasahin po natin ang Isaiah chapter 9. Okay. Ang Isaiah chapter 9, let us read in verse 6. Okay. And verse 6, sabi niya dito, For to us a child is born. Yan. Tama nga kayo na ipanganak ang ating Panginoong Jesus. Sino ba yung child na sinasabi dito? Si Jesus. Tapos sabi niya, to us, a son is given. A son is given. Ano yung son na yan? Na naibigay? Si Jesus. At sabi niya, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yan. So, unang-una, ito po ang ating tatalakayan sa umagang ito. Sabi natin, ang Christmas ay ipinanganak ang ating Panginoon. That's why we celebrate, because Jesus was born. To us, a son is given. Titingnan natin, dito po sa verse na ito, sabi niya, for to us, a child is born. Okay. So, si Jesus ay naipanganak para sa atin. Para sa iyo, para sa akin. Si Jesus ay naibigay para sa iyo, para sa akin. Tama? Kasi sabi niya, for to us, a child is born. To us, a son is given. Kaya, naipanganak si Jesus para sa atin. Naibigay si Jesus para sa atin. Ang pangatlo, sabi niya dito, and the government will be on his shoulders. The government. Alam niyo yung meaning ng government na sinasabi dito? Yes. Ang synonym nito is authority. Okay? Was given to him. Power. Okay? What else? Ministry. Okay? Dominion. Dominion. Ibig sabihin, gusto ko lang makita, kunin natin yung
isang synonym ng government dito, yung ministry. Okay. Ang ministry, ang ibig sabihin ng ministry is meeting the needs. Okay. So, and the government will be on his shoulders. Ibig sabihin, the mission, the ministry to meet the needs of the people will be given to him, na ibigay sa kanya. Kaya makikita natin dito na si Jesus ay naipanganak para sa atin. Si Jesus ay ibinigay ng Ama para sa atin. At ang misyon ni Jesus ay para sa atin. Tingnan ninyo. Ito po ang talagang makikita natin na isang kahulugan ng sinasabing Pasko. Si Jesus na ipanganak para sa iyo, para sa akin. Si Jesus ibinigay ng Ama para sa iyo, para sa akin. At si Jesus ay, ang mission niya ay para sa iyo at para sa akin. Okay. So ano ang mission ng ating Panginoon? Okay. But before we will go to the mission, sabi dito, He will be called Wonderful Counselor. Wow, napakaganda naman ang sabi dito. He will be called Wonderful Counselor. Kaya, ang ating Panginoon, makikita natin dito na siya po ay Wonderful Counselor. Siya po ay, anong Wonderful Counselor? Kaya makita natin dito na kahit anuman ang problema, kahit anuman ang mga sitwasyon na dinadaanan ng bawat isa sa atin, kung ang Panginoon ay nasa sa atin, magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating puso. Kaya makikita natin dito, sabi niya, He will be called Wonderful Counselor, Mighty God. Mighty God. Kung mighty God, siya ay makapangyarihan. Siya ay makapangyarihan. Kaya kahit anumang sitwasyon, kahit anumang problema, walang imposible sa Panginoon. Pero siguro sinasabi ninyo, anong walang imposible? Bakit hindi naman kami sinasagot ni Lord? Pero darating tayo dyan mamaya. Mighty God, makapangyarihan. Tapos sabi niya, Everlasting Father. Yung Father natin dito, yung Ama natin dito sa mundo, limited yan. Okay? May time na mamamatay yan. Tapos ang Father natin dito sa mundo, and perfect yan. Kaya kung minsan na yung mga Father natin, nawawala sila. Hindi natin mahanapan kung saan sila. Ang mga Father, kung minsan, maikli lang ang buhay. Diba? Maikli lang ang buhay. Kaya, maraming mga bata na namamatay, kahit bata pa sila, namamatay ang kanilang father. But I tell you, we have a Father in heaven, sabi niya dito, everlasting. Everlasting. At ang Father natin na ito, siya po ang nagbibigay ng tunay na pagmamahal. Tunay na pagmamahal. Kaya tingnan natin mga kaibigan, kahit sino tayo, kahit marami po tayong pagkukulang, pero kahit papaano, minahal po tayo ng Panginoon. You see? Minahal po tayo ng Panginoon. Kahit tayo makasalanan, kahit marami tayong ginawang makasalanan, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Ano po ang ebidensya na mahal po tayo ng Panginoon? Anong ebidensya na tayo po ay mahal ng Panginoon? Tingnan ninyo, kahit nandyan kayo sa bilangguan, kahit nandyan kayo sa loob, gumawa pa rin ng Panginoon
ng paraan para makakinig kayo sa salita ng Panginoon at matanggap ninyo ang Panginoon sa buhay ninyo at ang pagtanggap ninyo sa Panginoon sa buhay ninyo, ito po ang pinakamahalaga at pinakamahal na tunay na regalo sa buhay ng isang tao. Kung nananahan ang Panginoon sa buhay natin, ito po ang tunay na regalo. Kaya kung minsan, bakit sinasabi natin, everyday ang Christmas? Sa katotohanan, kung minsan, sinasabi natin, everyday ang Christmas, pero hindi natin alam kung bakit sinasabi natin everyday ang Christmas. Bakit kung everyday ang Christmas? Bakit December ka lang nagsasabing Merry Christmas? Bakit? Kung January or February or March, wala nang Merry Christmas. Kung everyday ang Christmas. Ganito kasi yan. Kung bakit natin sinasabing everyday ang Christmas, para maunawaan natin, no? Si Jesus ang tunay na regalo sa buhay natin. At siya'y naipanganak para sa atin. Siya'y naibigay para sa atin. Siya'y nagmisyon para sa atin. At kung tatanggapin natin siya sa buhay natin, at siya po ay manahan sa buhay natin, doon natin masasabi na everyday ang Christmas because Jesus is with us. Ang Panginoon ay nasa sa atin. Siya po ang tunay na regalo. Siya po ang tunay na regalo natin. Kaya ito mga kaibigan, alam ko po, namimiss ninyo ang pamilya ninyo. Diba? Namimiss ninyo ang pamilya ninyo. Inaasam-asam ninyo na makatanggap kayo ng regalo. Pero ito po mga kaibigan, kahit wala kayong material na regalo ngayon, pero ito po ang pinakamahalaga. Nandyan ang Panginoon sa buhay ninyo. Nandyan ang Panginoon sa buhay ninyo. At kung nandyan ang Panginoon sa buhay ninyo, nandoon yung sinasabi, yung karugtong ng binabasa natin. Yung karugtong ng binabasa natin, Wonderful Counselor. Kaya kahit may problema ka, kung dumulog ka sa Panginoon, sasabihin mo, Lord, ganito po ang problema ko. Ganito po ang sitwasyon ko. Alam niyo mga kaibigan, ang Diyos po ay sasagot sa iyo. Because He is the everlasting Father. Nakikinig po ang Panginoon. At dahil siya ay everlasting Father, wala man ang tatay ninyo dyan, o nandyan kayo, wala yung tatay ng mga anak ninyo doon sa pamilya, ay doon sa bahay ninyo, dahil nandyan kayo. Alam ko po naaabala kayo. Miss na miss ninyo ang pamilya ninyo. Kumusta kaya yung anak ko? Ilang taon na yung anak mo nung umalis ka? Ilang buwan ng anak mo nung nawala ka dyan? But I tell you, my brothers, my sisters, sabi ng Panginoon, He is our everlasting Father. Kung tayo'y tumingala sa Kanya, tayo'y lalapit sa Kanya, ang susunod doon, sabi niya, He is the Prince of Peace. Siya ay nagbibigay ng kapayapaan. See? Kaya napakahalaga yung manahan ang Panginoon sa buhay natin. Siguro kayo mismo, marami sa inyo ang nagpapatunay. Marami sa inyo na nagpapatunay na noong hindi pa ninyo tinanggap ang Panginoon sa buhay ninyo at ikumpara ninyo ngayon na kayo po ay nakikinig, kayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Napakahalaga po, napakalaking diferensya. Dahil kahit ganun ang sitwasyon ninyo, dahil ang
Panginoon ay nasa buhay ninyo, siya po ay nagbibigay ng peace. Siya po ang nagbibigay ng kapayapaan. Kaya tingnan ninyo, alam ko naman na marami kayong problema, but you see, you can still dance. You can still lift up your hands. Pwede pa kayong umawit, pwede pa kayong sumayaw, pwede pa kayong umawit para sa Panginoon. Pwede pa kayong mag-present. At alam niyo yung mga presentations ninyo, nagagalak din kami, nai-encourage din kami. Dahil nakikita namin na kahit ganun ang sitwasyon ninyo, you can still manage to praise the Lord. Pwede pa kayong umawit, kumanta, sumayaw para sa Panginoon. Why? Because nandoon yung peace at kagalakan na nanggaling sa ating Panginoon. Okay? Okay, sabi natin kanina, na ang Panginoon ay naipanganak para sa iyo, para sa akin. Ibinigay ng Ama ang anak na si Jesus para sa iyo, para sa akin. Ang misyon ng Panginoon ng anak ay naibigay sa kanyang shoulder at ang kanyang misyon ay para sa iyo, para sa akin. Ano ang mission niya? Okay? Ano ang mission niya na gagawin niya para sa iyo, para sa akin? Okay, let's go to Luke. Let's go to Luke chapter 4, verse 18 to 19. Ito po ang misyon ng ating Panginoong Jesus. Kung bakit siya ay naibigay para sa iyo, para sa akin, ano ang gagawin niya sa buhay natin? Okay, sabi niya dito, the Spirit of the Lord is on me. Because He has anointed me to preach the good news to the poor. Unang-una na misyon, alam niyo noong pumarito na ipanganak si Jesus dito sa mundo, He is a perfect God and He is a perfect man. Kaya, naging tao para naipanganak siya, maging tao para i-guide tayo, ipakita niya kung paano tayo lumakad. At ang kanyang misyon ay ito po, mga kaibigan. Sabi niya, to preach the good news to the poor. Para ibahagi ang good news. Ano ang good news? Itong salita ng Panginoon. At dahil bumalik na ang Panginoon sa Ama, iniwan niya sa kanyang mga disciples, ipinasa niya yung misyon. Kaya tayong mga naniniwala sa Panginoon, kailangan din i-share natin ang good news na ito. Ano pong good news? Itong salita ng ating Panginoon. Kaya ito ngayon na ipasa sa atin, kaya kami, mga pastors, mga leaders, mga nananampalataya ng mga kuya, mga ate ninyo, ibig sabihin na unang nananampalataya, ito ibinabahagi namin sa iyo ang salita ng Panginoon. At ipinapasa din namin. Kaya pagdating ng panahon, malay mo, okay? Yung mga tatanggap din sa inyo at willing na magpagamit sa Panginoon, pagdating ng Panginoon, pagdating ng panahon, gagamitin din kayo ng Panginoon para ipapasa din ninyo ang good news. Ang poor na sinasabi dito, yung hindi po nakakakilala sa Panginoon. Kaya ito mga kaibigan, pinapasa namin sa iyo. The good news, to preach the good news that Jesus is God. Jesus is the good news. Siya po ay ating Diyos na kung tatanggapin natin, tayo po ay maliligtas. Pangalawa, sabi niya, He has sent me, sabi, to proclaim freedom for the prisoners. You see, you are included to the mission. Tingnan ninyo, kasali kayo sa mission. Sabi niya dito, napakaliwanag, sabi niya, He sent me to proclaim
prisoners. Oh. Kaya purihin ang Panginoon. Mahal kayo ng Panginoon. Pero, alam ba ninyo mga kaibigan, maraming klase ng prisoners. Hindi lang kayo ang prisoners. Maraming nakalaya, maraming malaya siya, pero sa katotohanan, prisoners ng utang, prisoners ng hatred, prisoners ng ang daming klase. Pero, literally speaking, talagang nakita natin dito that one mission of our Lord Jesus Christ is to proclaim freedom for the prisoners. Kaya we could see here the love of God, wala pong favoritism ang Panginoon, na kahit anong klaseng tao, dapat ipakinig niya ang good news na ito para sino man ang maniniwala sa Kanya, sila po ay maliligtas, mga kaibigan. Hallelujah! Praise God! Kaya you are included to the mission of Jesus. Ano po ang response natin? Okay. But before we go on, let's continue. Sabi niya, freedom for the prisoners. The next is recovery for the sight for the blind. Alam niyo, maraming mga tao na nakikinig, nakakakita, pero hindi sila nakakakita. They are blind. Kung babasahin natin sa Ezekiel, tingnan natin ito, Ezekiel chapter 12, verse 1 and 2. Sa Ezekiel chapter 12, verse 1 and 2, sabi niya dito, the word of the Lord came to me. Verse 2, please. Sabi niya, Son of man, you are living among rebellious people. They have eyes to see, but do not see, and ears to hear, but do not hear. For they are rebellious people. Kaya pala yung mga rebellious people, they have eyes, they have ears, pero hindi sila nakakakita, hindi sila nakikinig. Bakit rebellious sila? Alam niyo mga NPA, mga rebelde. Yan, rebelde. Kung spiritual naman, yung mga ayaw makinig sa Panginoon. Yung ayaw makinig sa salita ng Panginoon, ay rebelde yan sa harapan ng Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, at kayo'y nakikinig. Mahal ninyo ang salita ng Panginoon, ibig sabihin, may tainga kayo, may mata kayo, nakakakita kayo, nakakakinig kayo. Kaya makita natin dito na may tao kahit sabihin mo kompleto, nakakakinig, hindi naman bulag physically, pero sa katotohanan, they are blind in the sight of God. Pero salamat kay Lord, kayo po, tayo po, ay nakikinig, nakakakita. Why? Because we love God at tayo po ay nag-o-obey sa Kanya. Okay. Balik po doon sa Luke chapter 18 and 19. Balik po tayo doon. So, recovery of sight for the blind. Sa katotohanan, hindi tayo nakakakita noon ng katotohanan sa salita ng Panginoon. Pero ngayon na nakikinig tayo, ayan na, our eyes was open, our ears was open. That's why we could see the truth. Nakikita natin ang katotohanan ng salita ng Panginoon at ang napapakinggan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya yung may tunay na tainga doon, may tunay na tainga na nakikinig, mata na nakakakita, pumalakpak nga. Pumalakpak nga. Hallelujah. At least alam ko na nakikinig kayo. Okay? Next yung sabi niya, to release the oppressed. You see? To release the oppressed. Napakaganda
marami pong na-oppress. Pero, handaan ninyo ito, kung ang Panginoon ay tunay na nananahan sa buhay natin, siya po ang stress reliever. Yeah? Stress reliever, oppress reliever. Kaya, napakaganda po yung ang Panginoon ay nasa ating buhay. Nasa ating buhay. Kahit anong sitwasyon, nandoon pa rin ang tunay na kagalakan. Alam niyo, ang happiness in joy, diferensya po yun. Okay? Diferensya po yun. At alam natin, ang bunga ng Espiritu Santo is joy. Joy ang bunga ng Espiritu Santo. Kaya kung nananakan ang Panginoon sa puso mo, ang joy nandoon. Hindi happiness lang. Joy. Sabi ko, happiness and joy is magkaiba po yan. Ang happiness, ganito yan. Kung marami kang pera, masaya ka. Kung marami kang barkada, masaya ka. Pero kung wala ka ng pera, kung wala ka ng barkada, lonely ka na. Pero ang joy, ito. Ang joy, mayroon ka mang barkada, wala ka mang barkada, wala ka mang pera, kahit man anong sitwasyon mo, kung ang Panginoon sa buhay mo, nandoon pa rin nararamdaman mo sa kaibuturan ng puso mo yung joy. Why? Because nandiyan ang Panginoon. Iyan ang bunga ng Espiritu Santo. Nung nananahan ng Espiritu Santo sa puso mo, may joy inside of you. May kagalakan. Na kahit anong sitwasyon, nandoon nararamdaman mo sa loob mo. Kaya salamat sa Panginoon. And the last sabi niya dito, to proclaim the year of the Lord's favor. Ang pabor ng Panginoon, tandaan ninyo ito, ang pabor ng Panginoon ay para sa mga tunay na nagmamahal sa Kanya. Sino ang mga nagmamahal sa Kanya? Sabi ng John chapter 14:15, sabi doon, those who love me, He will obey me. Ang pag-obey sa Panginoon, yan ang tunay na ebidensya ng tunay na pagmamahal. Sasabihin ko sa iyo, wala po akong ibang maipapangako sa inyo, mga kaibigan, kundi ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos na sinabi niya, na kung ikaw ay tapat, tapat din ang Diyos sa iyo. Kaya ang pabor ng Panginoon ay para po sa tunay na nagmamahal sa ating Diyos, yung tunay na nag-o-obey sa ating Diyos, yung tunay na nagpapakita na ang Diyos talaga ang Kanyang sinasamba. And that's why the Word of God says in here that He will proclaim the Lord's favor. And the Lord's favor is those people who receive the Lord as the Lord and Savior, at ang mga tao na talagang tunay na nagmamahal at tunay na sumasamba sa ating Panginoon. Kaya, ganun po mga kaibigan. That's why you expect. I-expect ninyo that if you are faithful, if you are doing well, kung talagang nananampalataya kayo, sumusunod kayo sa Panginoon, then ang pabor ng Panginoon ay para sa iyo. Kaya tingnan natin, napakaganda po mga kaibigan. Ano po ang response natin? Yung nabasa natin kanina dito sa Isaiah, nasabi doon sa Isaiah chapter 9 verse 6, nasabi doon na God, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder. Napakaganda po mga kaibigan. Ang Diyos si Jesus ay naipanganak para sa iyo, para sa akin. Ibinigay ng Ama para sa iyo, para sa akin. At ang kanyang ministry, ang kanyang mission,
Okay? Ang kanyang mission ay para sa iyo, para sa akin. At nabasa natin doon sa Lucas na ang misyon ng Panginoon, isa po doon yung sinabi niya na to proclaim freedom for the prisoners. That's why, as I said a while back, na kasama ka dyan, kapatid ko. Yeah? And the Lord's favor will be upon you as you continue to serve God faithfully. Kaya sabi ko sa inyo, kailanman, take note this, my brother and sisters, kailanman, walang malulugi sa tunay na paglilingkod sa Panginoon. Kaya magiging tapat ka lang. Titingnan mo kung ano po ang ibibigay, kung ano po ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Thank you very much. May the Lord bless you. Merry Christmas and a Happy New Year to all.